Pagpalang araw po, kaibigan. Siyempre, pag ginising ka ng Diyos, pasalamatan mo siya. Pasalamat. Then, anong ginawa? Yung mga bubit. Sinisingit ako. Garlic water with calamansi, with luya. Yun ang aking iniinom ngayon, daily maintenance na wala pang almusal. Then after that, ginawa ko, pinasyal ko muna yung mga haso ko. Inikot ko muna, walking kami. Siyempre, walang ulan, magandang klima, pasyal-pasyal mo sila. Maganda yung sa haso. Ano pa? Ginawa ko sila ng pagkain. Ito yung isa wala nandun sa baba. Ito si Winter. Ito gusto niyang ganyan. Napakalabing po nila. Lahi sila ng Shih Tzu. Yan. Comfort na comfort siya, oh. Lumapit sa akin. Sabi niya, nagbibideo ka na, lolo. Kaya sumali na siya. Mahilig siya sa ganito. Malambing ito. Sa siya, lalaki, 7 buwan. Okay. Kumusta? Maliligo kayo mamaya, ha? Mag-almusal lang tayo. At paliliguan kita mamaya, ha? Yan, mamaya paliliguan ko siya. Tapos mag-almusal, silang dalawa, nung isa, you know. Ngayon, mag-almusal naman tayo. Yung pagkain nila ginawa ko, nandito na. Wala pa silang ganang kumain yan. Pagkatapos silang mamasyal, wala pa silang ganang kumain eh. Tamimi pa sila. So, pinanggawa ko sila ng pagkain nila, dog food, Aussie dog food. Ito, lamb with apple. Yung isa, organic, yung baka with gulay. Ngayon, ang ginagawa ko, minimix ko sila. Hindi ko na, limbawa, ito dapat yung apple with, lamb with apple, dapat ito eh. Kaya kung minsan, kumakain siya doon sa organic food eh. Kaya inahalo ko na lang sila. Binababad ko, tapos parang inugasan ko para matanggal yung halat. Kasi nga raw po, mahalat. Yun ang sabi, mahalat. Kaya ganon. Sige. Kain muna tayo ng almusal. Yung pagkain nila, dog food, nakahalo na yan, natay ng baboy. Yung dalawang klaseng pagkain nila, yung Aussie, lapid apple, at saka yung organic with vegetable. Beef po yun. Saka atay ng baboy. Yan. Basta lalagay ko lang dyan, bahala silang kumain. Hanggang maubos sila, nasa kanila yan. Hindi yung ginagawa ng iba, kain umaga, kain daw sa gabi. Hindi. Ako hindi. Pag ginawa ko ng pagkain niya, nilalagay ko. Bahala na silang kumain. Para hindi sila magutom. Ganyan ang mag-alaga ng aso. Man best friend ko nga yan ng aso eh. Sige, ano po, mag-almusal tayo. Ang almusal ko ngayon, ito, pan. Papalaman tayo ng cheese. Meron pa konti. Yun o. Kaya yan. Saka meron tayong kape. Ito, kape. Ayun, habang nag-almusal, makinig muna tayo ng isang awitin. Nanonood po ako ng YouTube. Prayer Power. Ang pinanonood ko.
Handog ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts. Makinig muna tayo ng magandang awitin para habang kumakain po, Ayan, title Lilim, inawit ni Yasser Jabez Palma. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailanman di pababayaan sa'yo matatagpuan sa'yo mananatili sa'yong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yong lilim nang masumpungan ka sa dakong Gusto mo? lihim. Ito ba? Ito ba? Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa'yo lamang matatagpuan sa'yo lamang, mananatili sa'yong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman, mananatili sa'yong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa'yong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ayun naman pagkatapos ng awitin na title Lilim, ang mapapakinggan naman natin ay si Presbyter Chody Verano.
Ano po, pastor po siya ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Worth sa Cagayan Isabela, lokal. Doon po siya naka-assign, hearing coordinator siya doon, si Presbyter Chody. Okay, pakinggan natin ang kanyang salita ng Panginoon Diyos ay sa Biblia. Maganda po yung habang kumakain ka, ang napapanood mo po yung pang-spiritual. Kesa naman manonood kang pelikula, hindi ko naman sinabing masama manood kang pelikula o mga kung ano man. Noong time show, mas maganda kung spiritual. Bakit po? Tayo binubuo tayo ng spiritual eh. Hindi lang tayo laman. Spiritual din po tayo kasi meron tayong kaluluwa at espiritu. Kaya kailangan natin yung spiritual. Okay, pakinggan natin si Presbyter Chody Vera. No? Puri ng Diyos, welcome po sa programang Prayer Power. Bago po sa ating pananalangin, tayo po muna ay magbubulay ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tamang direction at nagbibigay ng liwanag na gaya ng ilaw. Sa mga pagkakataong ito, ang aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa kapayapaan. Ito ngayon ang laganap na pangailangan ng lahat ng mga tao. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa lahat ng mga bansa. At ang atin pong bibigyan ngayon ng attention ay itong ating individual na kalagayan. Ang kapayapaan ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng tao. At ang pagdarasal ay isang paraan upang makamit ito. At narito ang ilang mga talata sa Biblia na nagpapakita ng kahalagahan ng pagdarasal para sa kapayapaan. Mapapansin po natin, kung maalaala natin, mayroong ginawang mga programa noon na Prayer for the Nation. Dito natin makikita na napaka-importante yung prayer upang makamit ng isang bansa ang kapayapaan. Ibig sabihin, ang panalangin talaga ay pangailangan upang dumating sa tao ang kapayapaan. Ang halimbawa ng talata na sinasabi, "Sumangguni kayo sa akin," sabi ng Panginoon, "at huwag kayong mag-alala, at inyong makikita ang kapayapaan." Ito ang bagong translation na binanggit sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Sa King James Version ang ginamit ay, "Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus." So anuman ang atin pong mga dinadala na mabibigat na mga suliranin sa ating buhay, ang kailangan po natin ay ang pagdarasal, ang pananalangin. At atin po itong
ilapit sa Diyos, dapat po natin itong ipaliwanag sa Diyos kung ano itong ating mga pinapasan na nagpapabigat ng ating kalooban. Kaya, isa ito sa talatang nabasa natin na sa ibang salin ng Biblia ay huwag kayong mag-alala. Ayan. Inyong makikita ang kapayapaan kung ikaw ay magdadasal. Kaya ang kailangan po natin talaga ay ang pagiging madasalin bilang isang Kristiyano. Ang sumunod na talata sa Bible na nagsasabi na hindi dapat tayo mag-alala, ang sabi ay, ngunit kayo'y magtiwala sa Panginoon magpakailanman. Dahil sa Panginoon ay ang mga walang hanggang bukal ng kapayapaan. Isaiah chapter 26 verses 3 to 4. Ano daw ang Diyos? Bukal ng kapayapaan. Inyong ingatan siya sa lubos na kapayapaan. Ng pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat nasa Panginoon ang walang hanggang bato. Dito sa ating binasang mababaw na salin ay walang hanggang bukal na kapayapaan. Nasa Panginoon, Jesus ang kapayapaan. Sapagkat sinasabi nga po sa ibang sulat ni Propeta Isaias, nang ang Panginoong Jesus ay magkatawang tao, ang isa sa titulo niya ay Pangulo ng Kapayapaan. Kaya sa very familiar verse in the Bible, sa book of Matthew, sa chapter 6, verse 33, binanggit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Lahat ng bagay na kailangan mo para maging masaya ang iyong buhay, ibibigay sa iyo ni Jesus. Pero ang kasunduan, hanapin mo ang kanyang katwiran. Ang katwiran po dito ay ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga palatuntunan. Ang isa sa palatuntunan ng Diyos ay ang pananalangin. Kaya pag tayo ay Kristiyano na madasalin, ang ating buhay ay aayusin din sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Sa ibang talata, ginamit ang salitang God is a God of order. Yan. Nasa Panginoon ang kaayusan. Kaya ang mga masunurin sa utos ng Diyos, ang kanilang pamumuhay ay nagiging maayos. Yan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Purihin ang Panginoon. Sa ibang talata ay binanggit, huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay ay ipagdasal ninyo sa Diyos na may pagpapasalamat. Philippians chapter 4 verse 6. Ang sabi ay huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ibig sabihin lahat pala ng mga bagay na maaring nagbibigay ng lungkot, problema, ay hindi dapat tayo mag-alala. Kundi sabi, ipagdarasal ninyo sa Diyos na may pagpapasalamat. Dito natin makikita kung gaano kahalaga itong
buhay panalangin. Kaya dapat ang panalangin ay magiging parte ng ating pong buhay. It must be a part of our life. Halimbawa, yung part of life, kumain na hindi ka na pinapaalalahanan yan kusang nararamdaman mo. Di ba? Wala nang nagpapaalala sa yan. Kusang nararamdaman mo na ikaw ay nagugutom. Dapat maging ganon ang ating damdamin pagdating sa paglapit natin sa Diyos sa panalangin. So, isa ito sa binanggit dito. At gayon din ang sabi, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng katalinuhan ay magiging bantay sa iyong mga puso at mga isipan kay Kristo Jesus. Philippians chapter 4, verse 7. Purihin ang Panginoon. Kaya, sa King James Translation ang ginamit, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Pero sa bagong salin ang ginamit ay ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng katalinuhan ay magiging bantay sa iyong mga puso at mga isipan kay Kristo Jesus. At gayon din, ang sabi, sumangguni kayo sa akin at huwag kayong mag-alala at inyong makikita ang kapayapaan. Sumangguni, ibig sabihin manalangin. Yan yung binabanggit sa 11:28 verse 30 ng Book of Matthew. Sumangguni kayo sa akin. Lumapit ika kayo sa akin. At ang pangako ng Panginoon, pag lumapit sa Kanya, makikita ang kapayapaan. Sa King James Version, ang binanggit ay, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangabibigatang luba at kayo'y aking pagpapahingahin. Sumalinaw po dito, ang tunay na kapahingahan ay manggagaling lamang kay Jesus kung tayo ay mananalangin. Amen, amen. Kung tayo ay sumangguni sa Kanya. Kaya hindi lang tayo dapat sumangguni, hindi lang dapat tayo mananalangin kay Jesus kung mayroon tayong problema. Mahirap na po yun eh. Kailangan regular nating gagawin yung pananalangin upang hindi dumating sa atin ang mga suliranin. Amen. Kagaya rin po yan ng isang estudyante. Ang isang estudyante na laging nagre-review ng kanyang lesson pagagaling sa school, hindi na siya mahihirapan mag-review kung mayroon silang exam sapagkat nakaregistered na yung iba na mga lesson sa kanyang isip. Ay kung hindi siya nagre-review nung kanyang lesson pagagaling sa school, pag panahon ng exam, hirap po siya mag-review sapagkat wala pong naiwan, wala pong na-register sa kanyang mind. Ganun din po, hindi lang tayo dapat mananalangin sapagkat mayroong tayong mabigat na mga suliranin, kundi dapat ang panalangin ay it must be a part of our life. Lagi tayong nagpipray. May problema o wala, dapat ang panalangin ay lagi nating ginagawa upang ang Diyos ay hindi humiwalay sa atin at ang gabay ng Diyos ay hindi mawawala sa atin. Amen, amen. Nawa itong mga salita ng Diyos na ating napagbulayan ay nagbigay sa atin ng malinaw na direksyon ng ating mga kaisipan upang lalo tayong
magtiwala sa Diyos at lalo nating gawin ang kanyang kalooban. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sapagkat mayroon kang salita na nagbibigay sa amin ng guidelines upang aming gawin ang iyong kalooban Amen. upang kami naman ay iyong laging sasamahan Amen. at kakampihan sa panahon na kami ay dumaranas ng mga pakikipagbaka gawa ng iyong kaaway at lagi mo kaming ipagtatanggol. Salamat sa iyo, Ama naming Diyos. Ang lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa iyong pangalan. Amen. Amen, amen, amen. So, maliwanag po, ano? Ang mensahe ni Presbyter Jody Berrano. Tayong mga tao, naghahanap talaga tayo ng kapayapaan. Lalo na ngayon, national election na. Ay midterm election pala. So, magsisimula na po bukas ang campaign. Isa lang ang masasabi ko. Yung mga tumatakbo pang national, senador at party list, kilatisin nyo naman po. Hindi yung komo popular sila, komo tumutulong sila. Tingnan ninyo kung involved sila sa anomalya. Kasi involved sa anomalya yan ang ginagawa, tumutulong. Ang tao naman, gusto nila tinutulungan. Pero hindi nyo ba alam, ang mga yan involved sa anomalya. Dapat ganun po. Huwag nyo suportahan yung involved sa anomalya. Halimbawa, AGK. Sa panahon ni Duterte, pagpatay ng mga adik. Yung pinapatay, mga hadik lang. Pero yung mga drug lord, hindi nila mapatay-patay. Bakit? Kasangga nila, sila nagsusupply ng pera Yung mga maliliit, yun ang tinitira nila. Yung iba hindi naman lumalaban. Ang sabi, lumaban. Sabi ni Bato, huwag niyong iboto yan. Dahil hindi nga siya umaharap sa investigasyon ng Quad Committee ng 19th Congress Kung talagang wala siyang kasalanan, dapat umarap siya. Huwag niya sabihin senador siya. Sino pa? Si Bongo. Siniwalat na sa Senado, sa Quad Committee. Siyang may hawak ng pera. Kasi binabayaran yung pulis na pumapatay. Pinagkatiwala kay Leonardo yan, isang IAC yun. Sipin niyo po. Papatay ka? Sino ka? Diyos ka ba? Huwag niyong iboto yan. Nalalaman niyo ba yung Parmali? Yung Parmali, taga Davao Lachon. I-check. Kasama si Bongo doon. Kita yung mga face shield. Wala nang pandemic, gusto pa nila naka-face shield pendao. Ano pa? Yung PDAP. Di ba? PDAP. Si Revilla, PDAP. Lang kilatisin nyo sila, hindi ko mo tumutulong sila. Okay sila? Hindi. Tignan nyo yung karakter nila. Dynasties. Huwag nyo iboto yung mga dynasty. Bilyar. Tulpo. Wala lang nyo ba 60 million kay Tulpo? Hindi nila sinoli. Yung kapatid niya? Sinoli ba nila sa gobyerno 60 million? Hindi. Pero pinangako nila, sosoli nila. Huwag nyo iboto yan, dynasties yan. Bakit sila nalabang marunong? Ang dami tumatakbo. Ilan ba yung tumatakbo ngayong mga senador? Nasa 60 yata. Ba't hindi kayo bumoto ng mga bagong muka? Malay nyo, mayroon palang ginto dyan. Hindi na lang yung pabalik-balik. Pabalik-balik na lang.
Tapos wala naman silang ginagawa kundi mambutas lang ng upuan. Awa naman kayo sa Pilipinas, kaibigan. Mga artista. O ano man mga pinapasang batas niyan? Ano sabi? Pag 80, 85, may pera. Magpunta kayo, wala naman pera talaga. Dami kong kakilala, nag-80, nag-85, wala sila nakuha kahit 5 dulig eh. Pero pinopromote nila, meron daw, meron, puro meron. O hindi raw next birth certificate, walang expiration yan. Pinopromote daw nila, wala nang expiration. Wala pa sila, wala nang expiration ng birth certificate. Lifetime yan. O, binobola pa yung taong bayan. Ingat po kayo, bayan. Pumoto naman kayong bagong muka. Bagong muka. Hindi pa balik-balik na lang sila. Na wala namang ginagawa. Sunod-sunuran. Hindi po pwede yun. Kagaya ngayon, ninanakawan ng taong bayan, ano? Nagsasalita ba sila? Bayan, mag-ingat kayo. Baka nakukuha kayo sa barya-barya dyan. Pero yung nakukuha nila, bilyon-bilyon. Yung binibigay sa iyo, barya-barya. Suriin nyo sila. Anong klaseng tao sila? Ito, walang pagandaan, walang papugihan dito. Ha? Mga artista. Mga involved sa... sige na nga. Gandito na lamang po, ano? Siyempre, napakapakinig po tayo ng mga salita ng Diyos. Napakaganda, no? Iano natin ang buhay sa Diyos para makamit natin yung totoong kapayapaan. Si Jesus po ang totoong kapayapaan. Ayon sa Isaiah 46:7. Na. Sige po, hanggang dito na lamang itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like. Share na share. Kayo mga na-sharean, mag-share po kayo sa iba. Be subscriber. Huwag niyo po kalimutan na hindi mag-subscribe. Ano po? Hanggang dito na lamang po. Nawa kayo ng ating video na sa maayos na kalagayan. Amen. Bye-bye.